Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, 28 de Hulyo 2015. At makakaagapay po natin ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating studio, walang iba kung hindi ang patuloy na sa kanyang mga ngiti ang kumukuti-kutitap na beauty ng ating Baliwag Bulacan, my co-anchor lady with a lipstick smile. Miss Bebs, good morning. Good morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-aatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo naman kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Tuesday edition, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay natin sa ilang mga napapanahong usaping nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ating hapag ng talastasan para himayin ang napapanahong mga issue. Kasama natin ang People's Television Channel 4 at ang ating... Kagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast at online po sa www.ptv.gov.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, maaari po kayong mag-text sa inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa ating hotline 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. At in fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang inyong mga mensahe kung walang pangalan at addresses. And please, keep it short and simple, okay? At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating Radyo Vision, dito sa Radyo ng Bayan, masusubaybayan po ninyo kami nationwide at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, good morning! Good Monday morning ka, Francis. Tuesday na. Tuesday na pala, Ay, ikaw naman talaga. Mukhang na-stack up ka sa zona ng ating Pangulo kahapon, Bebs. Ay, oo. Napakahalaga ng mga binitawan ni Pangulong Aquino kahapon sa kanyang 2 oras na zona. Pero ang appreciate ko dito yung priority legislations na talaga namang binigyang diin ni Pangulong Aquino at kasama dyan itong Bangsamoro Basic Law at itong batas laban sa, itong anti-dynasty. Yan ang gustong-gusto ko sa lahat. Yung anti-dynasty bill na yan at yung Bangsamoro Basic Law, yan dalawang yan, at of course kasama na rin, of course na hinihiling ng Pangulo, yung pag-aaproba sa tamang panahon ng national budget. Yan 3 prioridad na yan. At gustong-gusto ko yung anti-dynasty bill at sana maging sa mga tanggapan ng gobyerno, yung dynasty talagang yan Para bagang ako'y nabibingi sa salitang dynasty, para bagang sila na lang ang magaling. Oo, bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba na maglingkod sa bayan. Yung mga ibang qualified. Katulad nung isang kasama natin dito. Pwede namang iba. Bakit nandirito? Nagbalik bayan pa Namiss ka yata ka, Franz. Ay, nako, siya hindi ko namimiss. Okay. Samantala, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo. 5 minuto makalipas ang alas 6. Yes, puntahan muna natin ang ating kasamang si Julius Disamboron para ilahad ang mga pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito
dito sa Metro Manila. Julius, good morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at Mega Manila. Narito na po ang pinakauling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging po ang daloy ng ating sasakyan na magkabilang lane po ng Pituazon area at sa mga tutungo din po ng bahagi po ng White Plains, Connecticut. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation at syempre kayo din po yung mga daraan po sa bahagi naman po ng Road ng Araneta Center at Pohato. Tuloy pa rin naman po ang daloy ng ating sasakyan. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng EDSA Ayala sa mga kababayan po natin na may pasok ngayong umaga sa may bahagi po ng Makati City Business District. Naku, para hindi po kayong malit ngayon po sa inyong opisina ay aga-agahan nyo na rin po ang pagpasok dahil po sa mga sandali pong ito ay maluwag pa naman po ang daloy na ating sasakyan pero ang maya po pasado alas 7 ng umaga. Asahan nyo na po yung ating rush hour, lalo na po yung mga daraan sa bahagi po ng gawing ibabaw ng Ayala kung saan po mayroong stop and go signal. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista. Magkabilang lane po ng C5 area ay nananatili pong maluwag ang daloy po ng ating sasakyan. Wala po lamang doon sa mga meron pong stop and go signal kung saan po naghihimpil yung ating mga sasakyan sa mga oras pong ito. Pero pang kalahatan, nagiging light pa rin po ang sitwasyon ng trapiko. At panghuli na lamang po natin ang lungsod po ng Maynila o kaya po ito po muna tayo. Unahin natin itong area po ng Araneta Avenue sa mga sandali pong ito. Nagiging tuloy-tuloy pa naman po at passable ang magkabilang lane po ng Araneta kung saan po nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga sandaling ito pasado alas 6 ng umaga ang daloy ng ating sasakyan. Number 3 and 4 ang ating pong number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad dito. At syempre meron tayong window hours. Mamaya po yan alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Happy hour na rin natin. Alam nyo, Ka Francis at Vivian, may mga activities din ng MMDA ngayong araw. Well, may kaugnayan pa rin po ito sa gagawing earthquake drill sa Hulyo at 30. Yan ang report para sa Radyo Vision. Julius Isamburon, Media ng Bayan. Thank you very, very much. Okay, ang ating Julius Loverboy de Samburon para sa ating traffic update sa araw na ito ng Tuesday. Vibs, ang aparador ng Message Center. Go! Good morning po, Ka Francis at Miss Viv. Saludo po kami kay Pinoy at kasama po kayo doon mula kay Dave Francisco ng Oriental Mindoro. Thank you. Mabuhay po. Maupay nga aga, Miss Vivs, gwapo't idolong Kuya Francis. Thank you again. Huling sona ni Pinoy, matagumpay na naihayag sa madla. Tawagan ng simbahang Katoliko, huwag gawing magarbo ang kasuotan, di inalintana. Damo nga salamat, June Kalong ng Barangay Rawis ng Vilmas Kitchen dito sa Calbayog City. Konektado ka. Ano kayang nakain ng Makabayan Block sa pagbu nila kay Pinoy? Kung sila din kaya ang binubu habang nagsasalita, mapapahiya din sila. Sila mga walang pinag-aralan daw. Larry Gerardo ng Lasam, Cagayan Region 2. Good day and po, happy viewing kina Mark Custodio, Mali Habonite, Narsing Delgado, Elihen Talian, Inday Buagas, Samsam Buagas, Angie Buagas, mula kay Zairos Diaz, Kabangkala ng Barangay Limarayon, Calbayog City. Okay, habol natin to, sir. Mga Makabayan Block, katulad ni Redon, Tino, Colmenares at iba pa, ay panggugulo at pangurakot lang ang ginagawa. Roy Robles ng Cebu City. Good AM Ka Francis, Miss V. Masasabi ko lang doon sa mga congressman na nagprotesta sa loob ng Congress. Kung nandiyan kayo kung di kayo sangayon sa sona ng Pangulo, igalang nyo ang plenary hall at ibang tao na nasa loob na nagpunta doon. Kung di kayo ninyo kayang magpakatao, wala kayong karapatang maging representante. Nandiyan hindi yan ang right venue, Mark ng Sampaloc, Manila. Good AM Ka Francis at TV, mahirap talaga. Nakakalbo. Careful.
Oh, wag. Sa dami ng problema ng bansa, ang nagustuhan ko ang sinabi ni Pinoy na ang paghingi niya ng pangunawa sa taong bayan. Joyce ng Makati. Thank you very much. 11 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6. Bebs! Puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa unang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino, nagmalaki ang mga tagumpay ng kanyang administrasyon sa kanyang ika-6 at huling State of the Nation Address. Mga regular session sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, formal nang nagbukas. Kaukulang kaso, nakatakda ng isampa ng pambansang pulisya laban sa mga rallyistang nanakit sa 2 intelligence officers ng PNP ilang oras bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Kamara, tiniyak na ang pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. At tampok ang bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan sa bansa. Nabawasan na ayon sa National Anti-Poverty. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivienne. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Muling ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang mga tagumpay ng kanyang administrasyon sa kanyang ika-6 at huling State of the Nation Address. Ito ang inilahad ng Pangulo sa kwento ng paglalakbay sa ilalim ng daang matuwid. Kabilang sa ibinida ni Pangulong Aquino ang mga reformang ipinatupad na nagwaksi sa katiwalian at ibayong nagpalago ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga reformang isinulong sa sektor ng edukasyon, kalusugan, trabaho, pagbakas sa kahirapan at pagsulong ng kapayapaan. Inilatag ni Pangulong Aquino ang mga prioridad ng pamahalaan sa nalalabing panahon ng kanyang administrasyon. Kasabay nito ang paghikayat sa publiko na pumili ng tapat at tunay na mga leader sa halalan sa susunod na taon. Narito ang bahagi ng SONA 2015 ni Pangulong Aquino. Mula 2010 hanggang 2014, nagtala tayo ng average GDP growth na 6.2%. Ito ang pinakamasiglang yugto ng ating ekonomiya sa loob ng 40 taon. Kung aabot po tayo sa 6.8% ngayong 2015, makakamtam natin ang pinakamataas na 6-year average growth sa loob ng halos 6 na dekada. Siyempre po, ang pag-angat ng ekonomiya may katumbas na pag-angat ng kakayahan ng gobyerno kumalinga at magbigay lakas sa mamamayan upang masagad ang mga bubukas na pagkakataon. Nakikita po ninyo, kung hindi tayo maantala, kung magtutuloy ang daang matuwid sa loob ng isang henerasyon, ulitin ko po, sa loob ng isang henerasyon, raw po tayo. Kung magpapatuloy ang mga reformang bukal na paglago ng ekonomiya, paglaon ang tinitingala natin mga bansa, makakapantay na natin, kundi malalampasan. Ngayon nga po sa kauna-unahang pagkakataon, investment grade na tayo ayon sa mga pinakatanyag na credit ratings agencies. Malinaw ang sinasabi nito sa mga negosyante, sulit mamuhunan sa Pilipinas. Nabawasan na ang peligro sa pagnenegosyo dito. Ngayon, mas mababa ang interes at mas mahaba ang panahon ng pagbabayad ng utang na nakakaengganyo sa mga negosyanteng tumaya sa Pilipinas. Sa papalawak na negosyo, sisigla ang kalakalan, lalakas ang kompetisyon at dadami ang oportunidad. Lahat ito, direktang resulta ng pagsulong ng reforma sa daang matuwid. Tingnan po natin. Noong taong 2010, nasa $1.07 billion lang ang net foreign direct investments na pumasok sa ating bansa. Noong 2014, pumalo na ng $6.2 billion ang net foreign direct investments. Sino ba naman nasa isip ang bigla na lamang puputulin ang puno
kung kailan nagsisimula pa lang natin pitasin ang mga unang bunga nito. May sentimentong umiiral na sa tingin ko. Mahuhuli ng isang tanong. Ang tanong po nila, lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan, maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? Sa ganitong pananaw, sunod na halalan ay referendum po para sa Daang Matuwid. Kayo ang magdedesisyon kung ang pagbabago bang ating tinatamasa ay magiging permanente o tatanawin lang bilang tsamba at panandaliang pagbangon sa isang mahabang kasaysayan ng pagkadapa. Ang tanong, tama ba itong landas na tinatahak natin kung sasabihin ninyong hindi? Para na rin yung sinabing, mas gusto ko sa dati, bumalik na lang tayo sa baluktot. Pag yun po ang inyong tinugon, ako po'y mananahimik na lang. Pero kung ang tugon naman ninyo ay oo, tulad ng lagi, ako naman po'y handang maging inyong dakilang alam. Miski sa pagbaba sa pwesto hanggang sa aking huling hininga. Makakaasa kayo gaya ng walang patid ninyong pananatili bilang aking lakas, hindi rin kayo mag-iisa. Sasamahan ko kayo, tatabihan ko kayo, magkakapit-bisig ng isang nating isa sa buhay, ang Daang Matuwid. Samantala, formal nang nagbukas ang third regular session sa Senado. Dito ay inilatag ni Senate President Franklin Drilon ang mga nakamit na tagumpay ng Senado sa nakalipas na taon. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Formal nang binuksan ng third regular session ng Senado. Nagsimula ito sa isang panel na sinambit ni Senador Sonny Angara at ang pagkanta ng ating pambansang awit. Naabot ng Senado ang quorum mula sa 18 senador na dumalo sa naturang sesyon. Pagkatapos inilatag ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ang 4 na resolusyong nagsasabi na may quorum ang Senado at handa na sila para sa isang joint session sa Kamara upang mapakinggan ang huling State of the Nation address ng Pangulong Aquino. Sinundan ito ng talumpati ni Senate President Franklin Drilon na siyang naglatag ng mga napagtagumpayang batas ng Kongreso. My esteemed colleagues, since the beginning of the Aquino administration, we have worked hard to institute reforms needed to improve our economy, create a stable political environment, and improve our social infrastructure. Sona ng Pangulo, inhayag ng ilang mga senador ang kanilang mga inaasahan sa huling ulat ni Pangulong Aquino sa bayan. Unang-una, sasabihin niya kung saan tayo nagumpisa, kasi 5 years na to. Saan tayo nagumpisa, saan tayo ngayon, at paano natin gagawin yung follow-through sa susunod na administrasyon. I think mag-enumerate siya nung kanyang accomplishment for the last 5 years kasi ito na yung last zona niya. So, I think, syempre, he will touch on the... kasi maganda naman yung ating economic growth, so i-emphasize niya yon. So ang isang expectation ko ay isang unifying na zona ang ibibigay niya, na reaching out sa ating mga kababayan, na suportahan yung mga gusto niyang tapusin. Pangalawa, I think it should also be a bridge, no, to the next administration. Tandaan po natin kung ano man budget ang ipropropose ng ating Pangulo at ipapasa ng Kongreso, kalahati nito siya ang gagamit, pero kalahati yung bagong administrasyon na, no? Sa kabilang banda, hinimok naman ni Drilon ang kanyang mga kapwa-senador na ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga panukalang batas na makapagpapabuti ng kalagayan ng bawat. Let us walk a mile more. We are racing against time. We must set aside political interest and think of solutions to the nation's pressing problem. Let us remind ourselves that we are here to serve the people and not special interest groups. Para sa Zona 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. Nagbukas na rin ang sesyon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dito ay inilatag naman ni House Speaker Feliciano Belmonte ang mga panukalang batas na tututukan ng Kongreso sa kanilang huling sesyon. Narito ang aking ulat.
Estabilidad at good governance ang nananalaytay ngayon sa mababang kapulungan. Ito ang pagtitiyak ni House Speaker Feliciano Belmonte ng kanyang buksan ang third regular session ng Kamara. It's necessary that we, the representatives of the people, are not simply doing bills, but that the people believe that what we are doing are good for the country. Ilan lamang sa mga naipasang batas ng 16 Congress ay ang Reproductive Health Law at Kasambahay Law. Nabigyan na rin ng kompensasyon ang human rights victims ng Administrasyong Marcos. Ngayong third regular session, priority measures ang budget deliberations, Freedom of Act, ang modernization ng pag-asa at ang Resolution 1 o amendments sa economic provisions ng saligang batas. Maaari rin daw talakayin ng anti-political dynasty bill. We could still tackle it, but I refrain from mentioning it because this is a political year and I don't like people to think that we are targeting any particular dynasty or what, no? So I just kept quiet about it. But I have no doubt that many members of Congress are in favor of it. Samantala, target ng Kamara na maipasa na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Nagbigay ng timeline si Chair Rufus Rodriguez habang nanindigan na hindi na muling bubuksan pa ng Kamara ang pagdinig ukol sa Mama Sapano incident. Well, in the House it's finished already, so I don't think that so even the Senate, I think that's already been, the Ombudsman has already finished. The commission has been finished. The Senate has been finished, and so it should already be put that to rest already. Charges have been filed to those responsible. So I'm not agreeable to reopening up the Mama Sapano probe. Let's move on. Maganda na nga raw ang nasimula ng 16th Congress sa ilalim ng Administrasyong Aquino sa implementasyon at pagpapatuloy na lamang ng mga reformang ito na kasalalay na pag-unlad ng Pilipinas. Pagbabalik ng tiwala ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa Pangulo, no, na napatunayan niya na talagang ang inuuna niya yung interes ng bayan, hindi yung mga personal o selfish interest. 246 na mambabatas ang in attendance o more than 2/3 ng kabuoang bilang ng mga mambabatas. Maagang nagsuspend ng sesyon upang makapaghanda ang mga mambabatas sa huling sona ni Pangulong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. Sasampahan ng kaso ng pambansang pulisya ang mga relihistang nanakit sa dalawang intelligence officer ng PNP ilang oras bago ang address ni Pangulong Aquino. Inihayag ito ng pamunuan ng PNP kasunod ng pagkuyog ng ilang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan sa 2 tauhan ng pulisya na kumukuha ng litrato ng mga relihistang nagpoprograma sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Nakilala ang 2 pulis na sina PO1 Reden Malagonio at Chief Inspector Antonio Ananayaw Jr. na nakadeploy sa Regional Public Safety Battalion ng PNP. Agad naman umanong binigyan ng first aid ng mga grupo ng mga miyembro ng grupong Karapatan ang 2 kinuyog na pulis. Giit ni PNP Chief Marquez, bagamat kinikilala ng pulisya ang karapatan sa pagpapahayag ng mga relihista, na nananawag sana'y idaan ito sa mapayapang paraan. Tiniyak naman ng Kamara ang pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., nananatiling committed ang mga mambabatas sa pagpasa sa naturang panukala para sa layuning magkaroon ng ganap na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Bukod dito, tiniyak rin ni Belmonte na maisusulong ang kapakanan ng lahat ng sektor kaugnay ng pagpasa sa BBL. Samantala, sinabi rin ng mambabatas na kasabay nito ay dapat na kumilos ang lahat upang maabot ang tunay na kapayapaan sa bansa. Kaugnay nito, umaasa rin si Belmonte na mabubuksan ang usapang pangkapayapang grupo gaya ng CPP, NPA, NDF. At yan na muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 25 minutos na 35 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang aparador ng Message Center. Ang laki ng budget ng pagkain sa zona sa catering, 700 pesos per person. Grabe, palusot pa ang in-charge pag catering per person yan. Hindi 10 tao ang kakain sa 700. Hindi kulang. Pati pagkain, kurap pa din. Aba, hindi.
bakit nalaman nyo? Kayo ba ang kausap? Okay. Relax, relax. Pag may time, tingin-tingin sa salamin. Okay, good day, Ka Francis, Ate Beb. Wala na bang magandang presidente sa Pilipinas? Puro na lang pinopona, mahiya naman sila. Kaya walang higit kay Pinoy. Sa lahat ng nagdaang presidente, sana matanggap ng mga kumukontra sa kanya, ram ng sarangani. Good morning! Ang ganda talaga ni Miss Ara Perez sa kanyang red dress kahapon sa Zona. Alain Carmona ng Bacolod City. Good AM, sir, ma'am. Totoo palang sinabi ng dati kong teacher, kung gusto mo daw maging bilyonaryo, pumasok ka sa politika. Kaya bumuo ka ng relihiyon. Eduardo ng Mandaue City, Cebu. Wow, careful, careful. Wag nating isasama ang relihiyon. There is a thin line that divides government and religion. Kung sakaling gusto man ninyo maging politiko, then okay. Pag gusto mong maging magtayo ng sekta, okay pa rin. Okay. Okay nang okay tayo dyan, ha? Okay, Bebs! Yes, at narito na po ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Sogod, Southern Leyte. Nariyan po si Gemma Nari. Gemma, magandang umaga. Maadjong buntag, Sir Francis, Miss Vivian, maadjong buntag, Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga Southern Leyteños sa mga pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang huling State of the Nation address kahapon. Karamihan dito nakatutok sa television set at yung iba naman nakikinig sa ating himpilan. Ayon sa mga Southern Leyteños, sincero si Pangulong Aquino sa pagtugis sa korupsyon sa bansa. Reaksyon naman ng mga kabataan, damang-dama nila ang totoong programa ni Pangulong Aquino, lalong-lalo na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace dahil karamihan dito sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayuda mula sa UD. Ang iba't ibang scholarship program, kagaya ng CHED Scholarship Program, at meron pang educational assistance galing sa DSWD. Ang CESDA naman, nagbibigay din ng scholarship program para sa mga mahihirap, poor but deserving students. Meron ding a teacher party list. Ayon naman sa karamihan, may marami namang programa ang Pangulong Aquino, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Patuloy naman ang PhilHealth card distribution dito. Sa agrikultura naman, ang pamimigay ng libreng iba't ibang mga seedlings at mga fertilizer. Sa infrastruktura, may 40 yun ang Southern Leyte for the completion of runway ng Southern Leyte Airport. May pundo naman para sa concreting roads at para naman sa maintenance sa Maharlika Highway at Farm to Market Road. Patuloy naman ang programang Pangkababayan. 90% overall performance ng ating Pangulong Aquino dito sa Southern Leyte. Para sa Radyo Vision, Gemma Destriza Narit, DYSL Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gemma Narit. Puntahan naman natin ang Radyo ng Bayan, Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan with Aimee Casino. Aimee, bigat konektado ka. Kaya maraming salamat kasamang Francis, kasamang Vivian. Bilang bahagi ng pagbibigay halaga sa healthy lifestyle ng mga batang Pangasinense, isinagawa ng Provincial Health Office ang Renal Disease Education Talk sa may mahigit 100 mag-aaral sa Central 1 Elementary School sa lungsod ng San Carlos dito sa Pangasinan. Ayon kay Dr. Cielo Almointe, ang nasabing aktibidad ay inilunsad upang bigyan ng sapat na impormasyon ang mga mag-aaral kaugnay sa kagandahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at maayos na pamumuhay. Sa nasabing programa, nagkaroon ng urinalysis at open forum. Kaugnay nito, malaki naman ang pasasalamat ni Seth Fupo, ang master teacher ng Central 1 Elementary School sa pamunuan ng Provincial Health Office. Anya, napakalaking tulong ang nasabing programa dahil naniniwala siya na prevention is always better than cure. Napag-alaman din na renal o kidney failures sa ngayon, ayon sa mga health official, ay nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mamamayan dito sa ating bansa. Para sa Radyo Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan.
Thank you very much, Aimee Casino. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Zamboanga. Nariyan si Elsie Molina. Elsie, buenos dias. Konektado ka. Yes, buenos dias Vivian, buenos dias Francis. Muling iginiit ng lokal na pamahalaan na kailanman hindi ito sumasang-ayon sa inimungkahing plea bargaining agreement ng More National Liberation Front dahil sa ginawa nitong pag-atake noong 2013 ang Zamboanga Siege. Ayon kay Mayor Isabel Climaco, hindi pwedeng kalimutan ng lungsod ang nagawang pagkasala ng grupo at mabalewala lamang ang minimikling katarungan sa mahigit 200 katao na nasawi dahil sa naturang paglusob. Anya, hindi basta-bastang kalimutan ng mga Zamboanga ang ginawa ng mga rebeldeng grupo. Samantala, sinasabing may ilang suspect sa pamamagitan ng kanilang mga abogado ang naghahain na babayaran na lamang nila ang nagawa nilang pagkasala ng tig-50,000 piso. Sinabi ng alkalde sa ginawa nilang paglusob, hindi mabayaran ng mga MNLF ang buhay ng mga residente na kung saan karamihan sa mga namatay ay bata sa mga evacuation centers. Ang paghain na ito mula sa mga rebelde na babayaran na lamang ang nagawang pagkasala ay ipinasa ng alkalde sa sangguniang panglungsod na itinanggihan naman sa isang regular na sesyon. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. Beb, sa puntong ito, tuloy-tuloy na natin at ipabatid na natin ang ating weather outlook for today. Yes, puntahan natin ang ating kasamang si Jessie Basco, live mula sa Pag-asa DOST. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan, Vivian at Ka Francis. Philippine Standard Time muna tayo, no? 6:32 ng umaga. Ayon po yan sa Philippine Standard Time. At narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw po patuloy ang pag-iral ng Region of High Pressure Area. Pero bago yan, sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility ay wala naman namataan na kahit ng panahon. So asahan po natin ang good weather condition kahit pa sa mga susunod na araw. At base naman po sa ating latest weather forecast, HPA o high pressure area ang kasalukuyan po nakaka-apekto dito yan sa may northern Luzon. So asahan po natin ang buong Luzon kasama ang Visayas at ganoon din dito po sa buong Mindanao ang fair weather condition. Pero may posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong. And since dominant weather system natin itong HPA, mas kilalanin pa natin ang naturang weather system. So nagkakaroon po ng high pressure area kapag mataas ang atmospheric pressure. Dahil dito, hindi po agad nabubuo ang mga ulap na maaaring magdulot ng pag-ulan. Kaya naman ang HPA ay attributed po yan sa good weather condition. Ngayon naman po alamin natin ang lagay ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. So para po sa Baguio, meron kayong 16 to 21 degrees Celsius at asahan po natin ang good weather condition ngayong araw po yan ng Martes. Dito naman sa Metro Manila, maliwalas na panahon din po ang sasalubong sa atin at meron po yan 23 to 33 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas, ang Iloilo at Bacolod. Parehas po kayo meron 24 to 31 degrees Celsius. Ganun din po ang lagay ng temperatura para naman sa Tacloban. At panghuli na lamang po natin sa Mindanao area, particular po dito sa may Cagayan de Oro. Asahan po dyan ang 22 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga, yan po ay nasa pagitan naman ng 24 to 33 degrees Celsius. Sa mga nabanggit po nating areas, asahan din ang good weather condition, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At yan mo ng latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Thank you very much, Jessie Basco. Bebs, tuloy-tuloy na tayo. Ilahad mo na ang ating palitan ng piso. Narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 40 and 47 centavos, Japanese yen 0.37 centavos, pound 70 pesos and 50 centavos, Canadian dollar 34 pesos and 88 centavos, Australian dollar 33 pesos and 12 centavos,
Rial, 12 pesos and 12 centavos. Dinar, 120 pesos and 58 centavos. At Euro, 49 pesos and 93 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagatid sa ating orasan, 35 minutos, 58 segundos. Makalipas ang alas 6, magbabalik ang Radyo Vision makalipas ang ilang paalala mula sa inyong minutos, 28 segundos na makalipas ang alas 6 at sa puntong ito sa ikalawang bahagdan ng ating Tuesday edition, Vibs, narito na ang ating panauhin na kung saan tatalastasin natin ngayon ang isa sa mga napapanahong issue na nasambit din ng ating Pangulong Pinoy sa kanyang last SONA kahapon. That's right, Ka Francis. At para talakayin itong Bangsamoro Basic Law ay kapiling po natin ngayong umaga ang presidente ng Coalition of Moro Youth Movement, si Ginoong Marjorie Makasalang. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning. Good morning at welcome. Salamat at nagkaroon kayo ng pagkakataon na mabisita ang ating Radyo Vision para mailatag natin. Kayo po ba ay nakadalo sa SONA kahapon ng ating Pangulo at nasubaybayan ninyo? Hindi po, nasa labas po kami pero nakikinig. We went there in Commonwealth just to put our big banner in support of the Bangsamoro Basic Law and also to the President Noynoy Aquino. Okay. Now, nung binanggit ng Pangulo at hinihiling sa Kamara, sa Kongreso, ang madali ang pagpapasa ng Anti-Dynasty Bill at itong Bangsamoro Basic Law, ano ang naging damdamin ng kapatid na Muslim at the whole Muslim community na nag-aantabay? Of course, we were very happy knowing the fact that the President is very, very supportive of the peace process, most especially for the passage of the Bangsamoro Basic Law. And he reiterated it again during his SONA to immediately pass the Bangsamoro Basic Law. Yung sabi nga niya, ilang buhay pa ang gusto niyong ibuhis para makamit ang kapayapaan. So masayang-masaya ang Moro youth community natin? Opo, napakasaya po. Kasi naisip natin na ang Pangulo po very sincere na solusyonan ang matagal ng digmaan sa Mindanao. Okay, Viv? Alam mo Ka Francis, sinabi rin ni kahapon dun sa mga kritiko nitong BBL na meron ba kayong alternative? Tama po. Kung wala, itong BBL ay ipasa na. Sa tingin mo ba meron pang posibleng alternative dito sa BBL? May naririnig po tayong gumagawa ng sariling alternatibo pero yung natin is ang BBL is a product of 17 years long negotiation. May hard bargaining po dyan. Nandyan na po yung bargaining. One very important to emphasize is hindi na nag-ask ng MILF ng complete independence. Pero hinihiling din nila na hindi masyadong naka-contain sa constitutionality ng Philippines. So yun yung hard bargain. Nung nagsisimula sila, hindi ganun kadali na mag-start ang negotiation between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. So ngayon, kung darating lang ang few legislators na nagsasabi na they have to make their own version ng BBL, medyo questionable po sa amin kasi in the first place, who are you to just make the law or bill for the Bangsamoro people? Have you been there? Have you lived there for quite a long time that you know very well the sentiment of the people, what is happening on the ground, and so on and so forth? Pero sa nakikita mo, Marjani, meron pa bang mga gray areas na dapat pang sa kasalukuyang inilatag na Bangsamoro Basic Law para talagang maging katanggap-tanggap na sa lahat, sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim sa Pilipinas? If you are talking about every individuals, of course, you will find a few, yeah. maybe who
who think that this is not really the best solution. Pero yung ginawa po namin na signature campaign, may ginawa po kaming signature campaign in which nakakalap na kami ng 500,000 plus signatures in just 3 months. Nagsasabi yan talaga very clear na ang Bangsamoro people ay suportado sa BBL. Otherwise, 500 million signatures is not easy to get. Pero nagsasabi yan, nagpapatunayan na talagang suportado ang mga Bangsamoro people. In fact, yung ginawa namin, why we choose the signature campaign is for us to have a documented one supporting the BBL and of course the leadership of the MILF and the Philippine government under the presidency of Noynoy Aquino. But of course, the Moro Youth Movement, aminado naman tayo, Vibs, na this is not a perfect law. Exactly. Merong mga nitty-gritty dyan na siguro, as we go along, pwede naman nating ma-re-engineer, ma-fine-tune para sa kapakanan ng ating mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas. Tama po. Actually, even the leadership of MILF, they say that this is not the perfect law for us, but it could be a good one for us to start. To start with? Yeah. Okay. Otherwise, kailan po ba tayo magsisimula? Yung sabi ni Pangulo na kailangan pa ba natin magwis ng mas maraming buhay para makuha ang kapayapaan? Vibs! Nabanggit na rin lamang itong signature campaign, 500,000. Kanino nyo isusumite itong signature campaign na ito? Of course, it is addressed to the legislators, most especially to the Senate President and to the House Speaker. Pero magbibigay din po kami ng kopya sa Presidente. In fact, we have already talked to Secretary Diles, informing her na ibibigay namin sa Malacanang yung kopya nila. Pero sabi niya, we will make sure na sa Executive Secretary niyo maipasa. So we are waiting for that date. As far as the Senate and the Congress is concerned, we are planning to submit it tomorrow. Okay, meron tayong text lang dito, Bebs, ha? Good day, Sir, Ma'am, Francis, and Bebs. Sa mga congressman and senators na pabor sa BBL, makakaasa kayo na iboboto ng lahat ng Muslim sa Pilipinas from Romy ng Tagum City. Ayan ha. Meron na kagad pledge ha. Okay, maupay na aga Radio Vision, panawagan namin sa CBCP, sana wala na. Okay, mamaya na ito. Pero yun na lang muna. Wala nang bayad. Wala naman tayong babayaran. Okay, balikan ko lang itong signature campaign. Anong nangangalap kayo ng mga pirma mula sa ating mga kapatid na Muslim? Ano yung general sentiment nila? Yung general sentiment nila ay supportado sila sa Bangsamoro Basic Law. In fact, we have encountered few individuals na nag-sign na nagsasabi na bihira talaga itong mangyayari ng presidente talaga yung pag-push ng Bangsamoro Basic Law para makamit ang kapayapaan sa Mindanao, lalo-lalo na sa Mindanao. Pero ang kapayapaan na yun, hindi lang naman sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Yun yung ini-emphasize namin, palagi namin sinasabi, na sana maintindihan na para sa mga Muslim. Sa lahat ito para sa atin ito lahat. Na kung magkaroon tayo ng kapayapaan, halimbawa yung budget para sa military, pwede natin gamitin sa education, pwede natin gamitin sa infrastructure, o pwede natin gamitin sa PhilHealth na in which mas kailangan ng taong bayan. So yun yung pakiusap namin, of course, kahit sa mga military. Sino ba naman ang may gusto na mamatayan ng ama o kapatid o di ba o ama, anak. So dahil diyan sa digmaan na yan, parang walang choice yung mga sundalo kung hindi pumunta. So yun ang ina-avoid natin na sana matigil na yon. Curious lang ako, Marjani, meron bang mga tumanggi na pumirma at ano yung dahilan na sinabi nila? Maraming tumanggi pero almost lahat po sila hindi nila naintindihan ang tamang nakalagay sa BBL. So nung in-explain na namin na bakit po ayaw niyo magpirma, sabi na nila hindi daw yan ganito, ganyan. So in-explain namin, hindi o, tingnan mo, very clearly naka-state sa BBL. So wala kang dapat ipag-alala. So sabi na, ayun pala, then pumirma na. Okay, siguro talagang sa pamagitan ng Coalition of Moro Youth Movement, Marjani, palawakin nyo ang information and dissemination ng naturang BBL para maging kauna-unawa sa bawat mamamayan na Muslim sa ating bansa. Okay, maraming salamat.
Yes, nakapanayan po natin si Marjani Salik Makasalong, ang presidente ng Coalition of Moro Youth Movement. Okay, at mawawala na yung gray areas na yan kasi pare-pareho tayo naka-gray, no? Yes. Alisin na muna natin yung gray areas na yan. Okay, sa ikalawang sigwata ng ating Provincial Roundup, unahin natin, Bebs, ang radyo ng Bayan Lawag. Nariyan po ang ating kasamang si Ronald Valdriz. Ronald, na imbagabiga at konektado. Isang alkalde dito sa Lalawig ng Ilocos Norte ang biktima ng extortion at ilan pang mga kasama nito ang muntik din mabiktima ng di pa kilalang extortionist. Ang biktima ay si Mayor Marlon Sales mula sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte na hiningan na isiwalat na halaga ng pera mula sa isang di kilalang lalaki na nagipag-ugnayan sa pamagitan ng tawag at text sa cellphone. Paliwanag ng alkalde, ang modus ng mga suspect ay tumawag ito at nag-text at pinakot siyang may binayaran na papatay sa kanya at humihingi ng pera ang suspect sa kapalit ng pagsisiwalat kung sino ang papatay at ang utak ng planong pagpatay sa alkalde. Ayon kay Sales, ang ituturong utak sa planong pagpatay ay ang vice-alkalde nito na may hidwaan sa politika kay Mayor Sales. Sa pag-imbestiga ng Philippine National Police sa panguna ni Police Senior Superintendent Ocon o ICP Provincial Director ng Ilocos Norte, nakatanggap din anya ang Vice Mayor ng Pagudpud. Subalit hindi nito kinagat ang modus ng kilalang lalaki. Subalit isiniwalat niya na ang si Mayor Sales ang utak din ng planong pagpatay sa kanya. Sinabi rin ni Ocon na nakatanggap din ng ganong tawag ang alkalde sa mga bayan ng Pasukin at bayan ng Karasi dito sa Ilocos Norte. Subalit nagsumbog agad ang mga ito sa kapulisan. Patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police kung sino ang mga suspetsa. Subalit nagbigay din sila ng babala sa mga politiko at mamayan. Huwag riwala ng ganong modus kundi sa pinakamalapit na himpilan ng pambansang kapulisan. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdriz mula sa DWB Radyo ng Bayan Lawag, Misa ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan Marawi with Baishora Sabdula Sarigala. Baishora Maria Kapitita, Assalamualaikum, konektado ka. Yes, maraming salamat sa Mapia Kapitita, Sir Francis at kasamang Vivian. Assalamualaikum, Filipinas. Mali ng papuri dito sa lungsod ng Marawi ang Pangulong Benigno Simido Aquino III sa kaniyang makatutuhanan na ulat sa lagay ng bansa na kanyang ginihayag sa batasang hapon kung saan tinutukan ito ng mga residente sa nasabing lungsod at sa probinsya ng Lanao do Sur. Subalit mayroong hindi ito napanood at napakinggan dahil sa rotational brownout na ipinatutupad ng Lanao do Sur Electric Cooperative. Karamihan sa nagbigay ng reaksyon at komento sa ika-6 at huling State of the Nation address sa zona ng mahal na Pangulo ay pinuri ito dahil lahat daw na naging pointo nito hinggil sa paglalakbay sa daang matuwid ay totoo at nakita na ang naging bunga nito. Ayon kay Institute for Peace and Development in Mindanao o IPDM Director Dr. Mukhtar Batua ng Mindanao State University, lahat na sinabi ng Pangulo ay totoo. Basta ang malian niya ay ang mga kritiko ng Pangulo. Ikinukumpara nila ang Pangulo sa liderato ng utopiya na kailanman ay hindi mangyayari sa ating bansa ang nangyari sa utopiya. Napatan niya sa mga nagdaang administrasyon nila ikumpara para makita nila ang kaibahan. Ayon naman kay Regional Assistant Secretary Meloding Taling, Focal Person in Convergence Program ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakita na ang pagkakaiba ng lagay ng bansa noon at ngayon dahil may tunay na reforma nga nakikita. Ganon din ang sinabi ni Motorpool Supervisor Sultan Makaya Sarigala ng Provincial Engineers Office. Tandaan nila ipagpatuloy ito ng susunod na Pangulo sa bansa. Hinimok naman ni for Peace and Development National Vice President Ansari Diamauding ang taong bayan, lalo na ang Bangsamoro na maging makinahon at mapagmatsyag sa pagsulong ng
Ops, nako, nagka-diferensya na naman ang ating linya ng komunikasyones. Anyway, sa habol, sa ikalimang aparador ng Message Center, happy morning. KFC and beautiful Vivian. DJ Max here watching PTV Now from Katiil, Davao. Wow, Hi, thank DJ you very Max. much. DJ Max ng Friends Radio. Yes, good day, Sir Francis and Miss Viv. Si Pinoy po ay hindi talaga kaya niya maubos ang lahat ng problema ng ating bansa sa dami sa loob lang ng 6 na taon. Mula po yan kay Romy City. Araw-araw kaming nanonood sa programang Radyo Vision. Sana po makarating sa kapatid kong si Benita Osila Estares ng Patnongon, Kawayan, Antique. Salamat po mula kay Conrad Osila ng Sulat, Eastern Samar. Ka Francis, Miss V, kahit sino ang iupo mong presidente, hindi mo mapipigil ang mga nagrarally na yan. May payroll daw yan para, sabi ni Liza Manuel ng Tropang Ganda. Talaga naman ang Tropang Ganda. Good morning po, Sir Francis at Ma'am Vivian. Gusto ko lang pong kamustahin ang kapatid kong si Benita Osila Estares ng Patnongon, Kawayan, Antique. Good morning po sa inyong dalawa. Ang ganda ng partner nyo. From SB member Roger Ayap ng Oriental Mindoro. Tama po, lahat ng sinabi ng ating Pangulo na napakaganda ng kanyang ginawa sa ating bansa. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy na tayo, Bebs! Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez mula dyan sa PTV Telestudio. Maraming salamat, Francis at Vivian. Matapos ang SONA ni Pangulong Aquino, inaantabayanan na ng lahat kung sino nga ba ang kanyang i-endorso sa pagkapangulo. Ayon sa mga kasapi ng Liberal Party sa mababang kapulungan, pawang bali-balita pa lamang ang kanilang nakukuha at una na nga rito DILG Secretary Mar Rojas. Ang tiyak lang umano ay dapat maipagpatuloy ng kung sino mang i-endorso ang nasimulang tuwid na daan ni Pangulong Aquino. Siniguro rin ng mga mambabatas na mananatili silang buo kung sino man ang i-endorso ng Pangulo. A lot of us are convinced that it will be Secretary Mar Rojas. I think what the President is doing is very laudable, very understandable na pinupulong niya lahat yung mga kakampi niya na sana magsama-sama pa rin tayo. Ang dami na natin pinagsamahan pero hindi pa tapos yung laban. Kailangan ipagpatuloy natin ito. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng kahirapan. Ayon sa National Anti-Poverty Commission, bumaba sa 25.8% ang poverty incidence sa bansa noong 2014 mula sa dating 27.9% noong 2012. Ibig sabihin, nabawasan ng higit 2 milyon ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Naging basihan ng NAPSI sa pagtukoy sa bilang ng mga mahihirap na pamilya ang kita ng mga ito upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, kung saan dapat na kumita ng 10,534 pesos sa loob ng isang buwan ang isang pamilyang may 6 na miyembro upang hindi masabing mahirap ito. Sa tala rin ng NAPSI, umabot sa 93.6% ang employment lakas paggawa ng bansa. Samantala, nagpasalamat ang ilang pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno. Ayon sa kanila, malaki ang naitulong ng programa upang mabago ang kanilang buhay at maging posible ang kanilang mga pangarap. Balitaan mo kami, Joseph Parafina. Laking pasalamat ng pamilya Odyami ng lungsod ng Pasig dahil naman sa programa ng pamahalaan na direktang nakatulong sa kanila. Ayon kay Mang Jessie, ama ng 4 na anak, nakapagtapos ang kanyang mga supling dahil sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Isa si Mang landscaper ngayon ng MMDA. Nakuha din niya ang trabahong ito sa tulong ng DSWD. Kaya naman wala siyang pagsidlan ng tuwa dahil sa alalay na tulong na ito ng gobyerno. Para po sa akin, unang-una dahil po ang kinikita ko po ay hindi sapat, hindi po namin mabibigyan ng pansin yung mapagpapatapos ang aming mga anak kung wala po ang programa ng Pantawid Pilipino program. Dahil sinusunod niya ang mga alituntunin ng programa, naging inspirasyon din siya ng kanyang mga kabarangay sa pagsisikap na iangat ang kanilang kabuhayan. Pinangunahan din niya sa kanyang mga kabarangay na nagsimulang magnegosyo ng basahan. At dahil sa mabilis na pag-unlad nito, siya na ngayon ang distributor sa iba't ibang lugar ng Metro Manila.
Kasabay pa rito ang pagkakakilala ng pamahalaan sa National Capital Region NCR ng DSWD na itanghal silang huwarang pamilya. Para naman sa anak na si Jessa May, na anak ni Man Jessie, inspirado siyang nag-aaral dahil sa nakikita niyang pagsisikap ng kanyang mga magulang at sa tulong na ipinagkakalob ng 4Ps na programa ng gobyerno. Pinapanatili din niya ang mataas na grado sa paaralan bilang ganti sa kanyang pamilya at sa pagsisikap ng Administrasyong Aquino na sila'y matulungan. Hinikayat din niya ang iba pa makabataan na magsikap upang tagumpay ay makamit sa hinaharap. Ang tulong po ng gobyerno, isa lang po yun sa paraan malesen yung kahirapan. Pero nasa sa atin din naman po yun kung patuloy tayo, kung tinutulungan na po tayo ng gobyerno tapos wala pa rin pong asenso sa buhay natin. Nasa sa atin na rin po yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parapina. At yan na po ang aming mga balitang nakalap ngayong Martes ng umaga. Naway nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Karagdagang mga mensahe lamang. Good morning po. Ang gagaling nito mga kritiko magsalita. Akala mo mga perpekto. Sige nga, magpalit kayo ng upuan para malaman nyo gaano kahirap maging Pangulo. Yan po ay mula kay Sheila Maria Gonzalez, Barangay Obrero, Calbayog City. Good morning, Ma'am Vien at Kuya Francis. Mabuhay kayo sa Radyo Vision. Pabate sa Maravillas family at Calielero family at buong crew ng OB Van Unit 4 dito sa Zona Coverages. Salamat po mula kay Airborne. At good AM regarding BBL, we hope and pray to Almighty Allah. Sana kapayapaan at tagumpay sa Muslim world. Mula kay Nasha Allah. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian. At ang inyo pong kagapay, Francis, sa ngalan ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.